Bago tayo magsimulang manalangin, maglaan tayo ng ilang sandali upang makinig sa salita ng Diyos, at pagkatapos ay sama-sama tayong manalangin. Sa Amos 3, versikulo 3, sinasabi nito, "Makalalakad ba ang dalawa ng magkakasama, maliban kung magkasundo?" Ang paglalakad ng sama-sama ay hindi lamang nangangahulugan ng pagiging malapit, ngunit sa halip ay pagkakasundo. Hindi ito kailangang nasa bawat detalye, kundi sa landas, layunin, at mga halagang gumagabay sa paglalakad. Hindi kinakailangan para sa atin na makita ang lahat ng pareho, ngunit ito ay mahalaga na tayo ay gumagalaw sa parehong direksyon. Maging sa isang pagkakaibigan, sa isang pag-aasawa, sa isang mentorship o maging sa iyong relasyon sa Diyos, kung sino ang iyong kasama at kung paano mo isiwalat kung ano ang iyong pinaniniwalaan at pinahahalagahan. Huminto sandali at isipin, bawat taong nakakasama mo, sa espiritual, lumalakad ka kasama nila. Ang bawat pag-uusap, bawat desisyon na gagawin mo, bawat impluwensyang tinatanggap mo sa iyong buhay, ay mga hakbang na tumutukoy kung saan ka pupunta. Ngunit ito ay hindi lamang mga tao, ito rin ang mga bagay na dinadala natin sa loob, ang ating mga iniisip, paniniwala, alaala, at ugali na kasama natin araw-araw. Ano ang napagkasunduan mo sa loob ng iyong isipan? Naglalakad ka ba na naayon sa takot, kahihiyan, galit o kapaitan? O ikaw ba ay lumalakad ayon sa salita ng Diyos, sa katotohanan at mga pangakong mayroon siya para sa iyo? Kung tayo ay tapat, marami sa atin ang tahimik na lumalakad na sumasang-ayon sa mga bagay na humihila sa atin palayo sa Diyos. Maaring hindi natin ito napagtanto sa simula. Maaring ito ang uri na nilalamang kinakain natin, ang mga taong kinakausap natin, ang mga gawin na binibigyang katwiran natin. Ngunit unti-unti, nabubuo ang kasunduang ito. Ang ating mga kaisipan ay nagsisimulang sumasalamin sa mga tinig na ito. Ang ating mga saloobin ay nagbabago, at ang ating espiritual na pagkagutom ay nababawasan. Pinipili ng ilang tao na makihalubilo sa mga naghahanap ng tagumpay, kayamanan, o pagkilala, sa paniniwalang ang mga kasamang ito ay magdadala sa kanila ng katuparan. Ang iba ay kumakapit sa mga lumang relasyon. Mga taong lumaki sila sa espiritual ngunit ayaw nilang bitawan para sa kaginhawahan o katapatan. May mga lumalakad ng magkahawak kamay na may pangako, naniniwala sa kasinungalingan na maaari nilang sundin si Jesus habang nanghahawakan sa kasalanan. At may mga lumalakad sa kalungkutan hindi dahil sila ay pisikal na nag-iisa, ngunit dahil pakiramdam nila ay hindi sila konektado at hindi sigurado kung saan sila kabilang. Tinitingnan nila ang iba na sumusulong habang nakakaramdam na nakulong. O lumalakad sila ng nakayuko, dala ang bigat ng panghihinayang, hindi mapapatawad ang kanilang sarili. Ngunit narito ang malumanay na tanong na itinatanong sa atin ng Amos 3, versikulo 3. Sino ang kasama mo sa paglalakad ngayon? Saan ka patungo? Ito ay hindi isang mensahe ng pagkondena, ngunit isang paanyaya sa pagmuni-muni at muling pagkakahanay. Dahil hindi ka makakalakad ng magkasama kung hindi ka naglalakad sa parehong direksyon. At hindi ka makakalakad malapit sa Diyos kung ang iyong puso ay hindi handang sumang-ayon sa Kanya. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, i-like ang video, magkomento at ibahagi ito sa mga kailangang makarinig ng salitang ito. Magkasama tayong lumakad mas malapit sa Diyos. Sa Biblia, may isang lalaking nagangalang Enoch. Nakakaunti lamang ang nalalaman natin tungkol sa kanya. Ngunit isang parirala ang buod ng kanyang buhay sa isang di malilimutang paraan. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Hindi siya nagtayo ng mga imperyo, nagsulat ng mga aklat, o nag-utos ng mga hukbo. Ang nagmarka sa kanyang buhay ay ang katotohanan na siya ay lumakad na katabi ang Diyos, araw-araw, hakbang-hakbang, na ang kanyang puso ay nakahanay sa langit. Sinasabi sa atin ng kasulatan na hindi siya namatay, dahil kinuha siya ng Diyos sa kanyang sarili. Genesis 5, versikulo 24. Para bang sinabi ng Diyos, matagal na tayong magkasama, ngayon ay oras na para umuwi ka. Napakagandang patotoo, napakagandang pamana. Ipinaalaala nito sa atin na ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin ay ang lumakad na malapit sa ating malalang. Ngunit tulad ng anumang paglalakbay, ang paglakad kasama ang Diyos ay nangangailangan ng kasunduan sa kanyang salita, kanyang timing at kanyang mga paraan, kahit na hindi ito makatuwiran sa atin. At hindi yon laging madali, dahil nabubuhay tayo sa isang kultura na hindi kasama ng Diyos. Ang mundo ay madalas na tumatakbo sa kabilang direksyon, pagdiriwang ng kasalanan, panunuya sa kabanalan,
kaakit-akit na paghihimagsik, at pagtawag sa kadiliman ng kalayaan. Inaanyayahan ka nitong lumakad ng may pagmamalaki, na may malambot na kompromiso, o anumang bagay na nagpapahina sa sakit ng iyong kaluluwa. At kung hindi ka mag-iingat, mapupunta ka sa tabi ng mga ideya, pamumuhay, o mga taong humihila sa iyo palayo sa Diyos, habang halos hindi mo napapansin ang paglaki ng distansya sa pagitan mo. Kaya nga ayaw ni Jesus na bumisita lang tuwing linggo. Tinatawag niya tayo sa isang relasyon, sa pang-araw-araw na komunyon. Nais niyang maging bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay, iyong mga desisyon, iyong schedule, iyong pananahimik at iyong mga pakikibaka. Ngunit upang makalakad kasama niya, dapat kang sumang-ayon sa kanya, talikuran ang kasalanan na nagpipilit na sumama sa iyo, at isantabi ang mga abala na lumilihis sa iyong landas. Dapat mong piliin ang pagsunod, kahit na ito ay nagkakahalaga ng iyong mahal, at magtiwala na, kahit na ang landas ay maaring makitid at malungkot minsan, ito ang tanging daan na patungo sa buhay. Sinasabi ng Biblia, magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Mateo 4:17. Nangangahulugan ito na baguhin ang direksyon, ihanay muli ang iyong mga hakbang, huminto sa paglalakad sa pagsang-ayon sa kung ano ang sumisira sa iyong kapayapaan. Pumili ng bagong landas. Nasusulat din, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Mateo 6:33. Nangangahulugan ito na kapag ginawa mong pinakadakilang hangarin ng Diyos, lahat ng iba pa ay nahuhulog sa lugar. Kung nararamdaman mo ang presensya ng Diyos na umaantig sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, i-like ang video, magkomento sa iyong mga impression at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Sama-sama tayong lumago sa pananampalataya. Ngayon, tumahimik sandali para pagnilayan. Lumalakad ba ako kasama ng Diyos o hinihiling lang na sundan niya ako? Inihanay ko ba ang aking puso sa kanyang salita o naghihintay lamang na pagpalain niya ang aking mga plano? Sumasang-ayon ba ako sa kanya o tahimik akong sumasang-ayon sa takot, pagkakasala, o mababaw na kompromiso? Hindi ka makakalakad kasama ng Diyos nang hindi sumasang-ayon sa Kanya. Ang mabuting balita ay handa siyang lumakad sa tabi mo. Inaabot ka na niya, nang hindi hinihingi ang pagiging perpekto. Kaya gawin ang hakbang na iyon. Lumingon sa Kanya, sumang-ayon sa Kanyang mga turo, at simulan ang pinakamahalagang lakad sa iyong buhay. Sama-sama tayong manalangin. Mahal na Jesus, ngayon ay isinusuko ko ang aking puso sa iyo. Tulad ko, kasama ang lahat ng aking mga pagkakamali, pag-asa, at pagnanais. Ikaw ay puno ng awa at kabaitan na hindi ko man lang lubos maisip. Salamat sa pasensya mo sa akin, sa paghihintay sa akin, sa pagtawag mo sa akin pabalik kahit nagdududa o tumalikod ako. Nais kong lumakad na kasama mo, mamuhay na kasama mo, manirahan sa iyong presensya, magkaroon ng kamalayan sa iyong pagiging malapit, at hayaang mahubog ang buong buhay ko sa pamamagitan ng paglalakad sa tabi mo. Tinutulungan ako nitong lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Minsan mahirap, gusto kong unawain ang lahat, makita ang wakas bago ako sumulong. Ngunit hinihiling mo sa akin na magtiwala, sumunod kahit na ang landas ay hindi gaanong nailawan. Gaya ng sinasabi sa awit 119, 133, ingatan mo ang aking mga hakbang ayon sa iyong salita, upang walang kalikuan ang magkaroon ng kapangyarihan sa akin. Patatagin mo ako, Panginoon, at hayaang ang iyong salita ang maging lupang aking nilalakaran. Hindi ko nais na magabayan ng mga emosyon o mga pangyayari, o hayaang ang kasalanan ang magdikta sa aking mga desisyon. Hindi ko nais na gabayan ako ng kahihiyan o takot na hubugin ang aking mga pagpipilian. Hindi ko nais ang nakaraang sakit, minanang mga pattern, o ang mga inaasahan ng iba upang tukuyin ang aking lakad. Ikaw lang ang gusto ko, Jesus. Gusto kong lumakad kasama ninyo tulad ni Enoch, Abraham, ang mga disipulo, na may mga pag-aalinlangan, may mga kabiguan, ngunit may mga pusong bukas na sumunod sa iyo. Nais kong ang aking buhay ay maging isang paglalakbay na kaagapay sa isang nakakaalam ng daan. Puspusin mo po ako ng iyong biyaya. Kailangan ko ito ng higit pa sa alam ko. Biyaya para sa aking mga kabiguan, sa paghihintay, sa pagpapaalam, sa pagpapatuloy. Gabayan mo ang bawat hakbang ko. Gawin ang aking puso na tumibok sa iyo. Kung mayroong isang bagay sa akin na tila hindi sa iyo, alisin ito, tanggalin ito. Huwag hayaang manatili ang pagmamataas, niyang katigasan ng ulo ay makahanap ng tahanan sa akin.
Tinatanggal nito ang pagnanais na gawin ang mga bagay sa aking paraan. Sinisira nito ang lahat ng lumalaban sa pagsuko at pinapalitan ito ng pagpapakumbaba, kapayapaan at pagkagutom para sa iyo. Mangyaring, Panginoon, huwag mo akong hayaang mahulog. Huwag hayaang mangibabaw sa akin ang kasalanan, kahit sa maliliit at nakatagong bahagi ng aking buhay. Huwag hayaang hadlangan ako ng mga distraction sa kung ano ang pinakamahalaga. Ang mundo ay maingay, puno ng mga hinihingi, ngunit nais kong manatiling malapit sa iyo. Panatilihin ang aking mga mata na nakatuon sa iyo, at hindi sa mga bagay na sinasabi sa akin ng mundo na kailangan kong habulin. Jesus, ipinagdarasal ko ang lahat ng nakikinig sa panalangin ito. Palakasin mo sila, suportahan sila. Gisingin ang isang bagay na banal sa kanilang mga puso. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na mamuhay ng iba, upang talikuran ang mababaw na kompromiso at ituloy ang katotohanan. Tulungan kaming lumakad sa matapang na pagsunod, kahit na ito ay nagkakahalaga sa amin. Tulungan mo kaming pasanin ang aming krus araw-araw. Batid na tinahak mo na ang landas na ito at tinahak mo ito kasama namin. Ituro sa amin kung ano ang ibig sabihin ng lumakad sa Espiritu. Hindi tumutugon sa laman, hindi sumusuko sa simbuyo o takot, ngunit lumakad ng may layunin, pagmamahal at kalinawan. Tulungan kaming magmahal gaya ng pagmamahal mo, isang pag-ibig na matiyaga, mabait, hindi mapagmataas o makasarili, isang pag-ibig na nagpapatawad, na nagtitiis, na sumasalamin sa kung sino ka, dahil ito ay nagmumula sa iyong espiritu sa loob namin. Sa sandaling ito, isinusuko natin ang lahat, bawat bigat, bawat kasalanan, bawat pagkagambala, bawat pasanin na dinadala natin ng napakatagal. Ang ilan ay pinili naming dalhin, ang ilan ay ipinataw sa amin, ngunit isinusuko namin silang lahat sa iyong mga paa. Tulungan mo kaming takbuhin ang takbuhang ito ng may tiyaga, tahakin ang landas na ito ng may pananampalataya. Kung kailangan naming magdahan-dahan, hayaan itong lumakad sa hakbang na kasama mo, hindi upang mahuli. Kung kailangan nating huminto, hayaan itong may tiwala, hindi sa tako. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, mag-subscribe sa channel, i-like ang video, iwanan ang iyong komento at ibahagi para mas maraming tao ang makakahanap ng salitang ito ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos sa Deuteronomy 5, versikulo 33, ay nagpapaalala sa atin na lumakad sa lahat ng mga daan na iniutos sa atin ng Panginoon nating Diyos, upang tayo ay mabuhay at umunlad. Iyan ang buhay na nais ko, Jesus. Hindi madali o perpektong buhay, ngunit isang buhay na malalim na minarkahan ng iyong patuloy na presensya. Isang buhay na tunay na natupad dahil ikaw ay nasa loob nito. Hindi mahalaga kung ang mga plano ay hindi magiging eksakto tulad ng inaasahan ko. Ang talagang mahalaga ay ang pagiging malapit sa iyo. Ang isa na nagpapanatili ng lahat at nagpapanatili ng kontrol sa lahat ng bagay. Sa sandaling ito, buong buo kong isinusuko ang aking puso at buhay sa iyo. Hindi ko nais na magtago ng anuman sa aking sarili, ngunit nais kong matutong lumakad ng naayon sa iyong espiritu. Hindi nagmamadali, sinusubukang kontrolin ang lahat ng may pagkabalisa, o nahuhuli, na pinangungunahan ng takot o pag-aalinlangan. Gusto kong lumakad sa tabi mo, nang may kumpiyansa, kapayapaan at katiyakan na ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang ng daan. Hinihiling ko na tulungan mo akong malaman kung kailan dapat sumulong at kung kailan titigil at magmuni-muni, kung kailan magsasalita at kailan makikinig, kung kailan kikilos at kung kailan maghihintay. Alam mo ang aking nakaraan, ang mga pakikibaka na aking hinarap, at alam mo ang kasalukuyang aking kinakaharap. Mahigpit mong hawak ang hinaharap na hindi ko pa lubos na nakikita o naiintindihan. Ang tiwala na ito ang nagpapalakas sa akin para sumulong. Dakila nawa si Jesus sa buong buhay ko, naway luwalhatiin siya sa lahat ng aking ginagawa, sa paraan ng aking paglalakad, pananalita at pagmamahal. Naway ang bawat kilos ko ay maging refleksyon ng awa na aking natanggap at ang biyayang nagpapanatili sa akin sa bawat araw. Ako ay nagpapasalamat dahil alam kong dinirinig mo ang aking mga panalangin at laging nakikinig sa aking daing. Idinadalangin ko ang lahat ng ito sa iyong makapangyarihang pangalan, Jesus. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa iyong puso, mag-iwan ng Amen sa mga komento bilang tanda ng iyong pananampalataya at pagsuko. Naway ang lahat ng mga pagpapalang nakapaloob sa panalangin ito ay ibuhos sa iyong buhay, sa pangalan ni Jesus. At kung kailangan mo ng isang espesyal na panalangin, huwag magatubiling magtanong sa amin dito sa mga komento.
Isang karangalan ang manalangin para sa iyo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat araw ng iyong buhay, gabayan ang iyong mga hakbang, palakasin ang iyong pananampalataya at muling pag-asa. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga mensahe ng pananampalataya. Mag-like, magkomento at magbahagi upang ang ibang tao ay mabiyayaan na nila lamang ito. Sama-sama tayo sa espiritual na paglalakbay na ito.